Isa na naman pong malaking pribilehiyo sa inyong lingkod na makadaupang palad kayo sa umagang ito. Ito po ang araw na itinakda ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kanyang mga hinirang upang siya'y purihin at sambahin. Samahan po ninyo akong basahin ang ating talata sa Aklat ng Awit, Kabanata 119, talata 15 hanggang 16. Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo, ng aking maunawaan, pagbubulayan ko. Sa bigay mong kautusay lubos akong nalulugod, iingatan sa puso kong upang hindi ka malimos. Ang pag-aaral po at pagninilay ng mga tuntunin o kautusan na kapaloob sa salita ng Diyos, kaakibat ng kanyang pagninilay at ng salita ay ang pagsasagawa, pagsasabuhay, at pag-iingat nito sa kanyang puso. Kaya sa talatang 16, nasambit ng salmista, sa bigay mong kautusan, lubos akong nalulugod, iingatan sa puso ko upang hindi malilimot. Mga kapatid, katulad din po ba tayo ng salmista, naglaan ng panahon sa pagbabasa, pag-aaral, at higit po sa lahat, pagninilay o yung sa tinatawag po sa English na meditation ng salita ng Diyos. Gumagawa po ba tayo o ginagawa po ba natin ang pag-aaral ng salita sa ating mga buhay? Nagbabasa po ba tayo ng ating mga Biblia? Hopefully, and I hope na yes ang magiging katugunan ng bawat isa sa atin. Sapagkat napakalaki po ng kapakinabangan sa mananampalataya ang pag-aaral ng kanyang salita. May tuturing natin na malaking pagpapala sa mga hinirang ng Diyos pagkalooban tayo ng Panginoon ng kanyang banal na salita na matatagpuan sa Biblia. Binigay ng Diyos ang kanyang salita upang lubusan natin siyang makilala at maunawaan ang kanyang layon sa atin. Matutunghayan ang daan tungo sa kaligtasan at tuluyang sumunod ayon sa kanyang kalooban at matuto na rin tayong malaman ang tama at ang mali. God speaks word in every generation. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, ang kanyang salita ay mananatiling tapat at hindi magmamaliw, magpakailanman. God's word never changes. Ang salita po ng Diyos ay totoo o makatotohanan. Ang katotohanan ay sangkatangian po ng Diyos. Nais niya tayo, ang kanyang mga nilikha, kanyang mga alagad, kanyang mga hinirang, na tayo po'y lumakad sa katotohanan. Kailangan din po nating magsalita at mamuhay at sumamba ayon sa katotohanan. Sa Aklat po ng Awit, Kabanata 1, talatang 1, nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ni Yahweh, siyang binubulay, gabi at araw. Si Haring David ay may kagalakan sa pagbubulay po ng salita ng Diyos o sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At take note po, ginagawa niya ito gabi at araw. As an individual, we have all the time to study God's words. We have to discipline ourselves and give our precious time to study and meditate God's word. Mga kapatid, nais ko po kayong hikayatin. Nais ko pa kayong bigyan ng encouragement ang bawat isa. Ngayong umaga,
Patuloy po tayong magbulay at mag-aral ng salita ng Diyos. Pag-ibayuhin po natin muli ang kasiglahan at maglaan po tayo ng oras sa pagbabasa at pag-aaral. At higit sa lahat, isabuhay po natin at ingatan sa ating mga puso ang banal na salita ng Diyos. At sa ganitong kaparaanan, naniniwala po ako na tayo'y mapapalapit sa Diyos. At higit sa lahat, maihanda natin ang ating sarili sa mahalagang pagpapasya sa mga pagsubok sa buhay at sa kanyang layunin at mga utos. Pagpalain na po tayo ng Panginoon sa mga aral natin sa umaga. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat, dumadakila, at nagpapahayag ng aming buhay sa inyo, Panginoon. Ay tangi lamang sa iyo, Panginoon. Sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.